안녕하십니까. 반갑습니다. 제1호문 안젤로 레가사 입니다. 제 생일은 1977년 8월 29일이고 올해 43살입니다. 우리 가족은 모두 7명입니다. 언남이 중 저는 4번째입니다. 제 취미는 체스 게임입니다. 제 직업은 자동차 회사에서 일하고 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Yan mga guys ang maiksing sample ng 자기소개 o introduce yourself. At ang sumunod naman dyan ay ang skill test. Ang skill test mga guys, may instruction naman dyan. Siguradong hindi na kayo masyadong mahihirapan dyan. Kasi unang-una, eye test lang naman yan o color blind. Tapos yung parang may mga puzzle lang doon na bubuuin nyo lang within 60 seconds yata o ganun. Madali lang yung guys, hindi nyo na kayo mahihirapan doon. Ang talagang pinakabigay nyo lang ng panahon at ang oras at attention, itong Korean language dahil marami bumabagsak dito lalo na doon sa listening. Hindi sila nakakasunod doon sa mga sinasabi doon sa listening na yun. Kaya kung bakit, alam niyo kung bakit marami bumabagsak at hanggang sa ngayon marami pa rin kumukuha na hindi pa rin sila nakakapasa. Ilang take na sila, hindi pa rin sila pumapasa. Kung bakit nga ba? Ano nga ba yung kakulangan? Ang kakulangan guys kung bakit sila bumabagsak, unang-una hindi nila binigyan ng additional na oras. Halimbawa kung meron kayong 3 oras dun sa learning center na yon, dapat binibigyan nyo pa ulit ng oras pag uwi nyo ng bahay. Dagdagan nyo pa ulit ng mga 2 oras pa ulit. Pagkatas mo kumain, maya-maya ng konti, bigyan mo pa ulit siya ng 2 oras. O kaya manood ka ng YouTube ng 2 oras, bigyan mo pa ulit yan. Kasi mas advantage ka doon dahil kung 3 oras lang kayo nag-aaral ng Korean language doon sa learning center at meron ka pang 2 oras na nilagay, mas lalong advantage ka doon. Kasi mas mahaba yung oras ng pinag-aaralan mo. Ang ikalawa kung bakit bumabagsak yung iba natin mga kababayan ay ang attention. Bakit attention? Kasi pag uwi nila ng bahay, ang ginagawa nila, tapos na dahil nag-aral na sila doon sa learning center. Pag uwi nila ng bahay, pahinga na ang iniisip nila, pahinga na ako. Pagod na ako, ang hirap pala. Hindi ganon. Dapat pagdating mo ng bahay, sabi ko nga din, dinilagyan mo ng 2 oras. Pagkatas mo ng 2 oras, hindi pa natatapos yun doon mga guys. Kailangan, dagdagan mo pa ulit kung paano mapalawak yung kaalaman mo. Kung paano mo mapabilis na pumasok sa isip mo yung mga pinag-aaralan mo. Ano bang mga dapat kong gawin? Ano bang mga style? Ano bang mga sikreto ko para paano ko ba ito matutunan ng mas madali at maipasok ko lahat do sa utak ko. Dahil ang hirap nito, dahil ito parang memorize to, i-memorize mo talaga yan. So, ano ba yung mga dapat kong gawin? Katulad nung halimbawa, pagkagising mo ng umaga, maglagay ka ng mga ano dun sa, may mga sulat na mga doon sa loob ng kwarto mo, pagkagising mo pa lang, nakabungan sa iyo yun, may nakasulat na doon. Halimbawa, higaan mo, chimde, halimbawa lang, yung mga objects, halimbawa, yung moon, yung door, yan, nagising ka na, anong Korean language anong Korean ng pagkagising, ironaso, ironaso. Ibig sabihin, ironaso, tapos na. Yun ang palaging tatandaan nyo guys. Pag may so sa dulo, ibig sabihin, tapos na. Nangyari na yung pangyayari. Ironaso. Nagising ka na. Yun. Kailangan yun ang pinakatatandaan nyo. Kaya yung pinag-aaralan mamaya, medyo tatalakayin pa natin yan. Yung past tense saka present tense. Ayun nga, ang sumunod naman guys, kung bakit naman kayo bumabagsak ulit, ang ikatlo ay ang underestimate. Bakit underestimate? Kasi nga, ang alam nyo, pag nag-aral na kayo dun ng Korean language dun sa, sa tawag dito, sa training center na yon, lahat na yon na mga pinag-aralan nyo dun, yun na yung lalabas dun sa test. So ngayon, pagdating ng test, dahil hindi nyo na masyadong inaral dahil alam nyo, yun lang yun ang lalabas. Pagkakasunod-sunod ng pinag-aralan nyo doon, yun na yung lalabas doon sa test. Mali yun mga guys. Dahil ang lalabas sa test, rarambol-rambolin yun. At hindi lang lahat ng mga sinabi doon sa Korean language, doon sa learning center nyo,
yun na yung lalabas doon. May mga lalabas doon na hindi nyo na itapik, kumbaga. Kaya kailangan talaga, yun nga yung sinasabi ko kanina, na kailangan bigyan nyo to ng oras at atensyon kung paano tong pumasok lahat sa isip nyo, yung mga pinag-aralan nyo. Kasi napakaiksing panahon nyo lang tong pag-aaralan, tapos bigla na kayong magte-test. Ako nga rito na napakatagal-tagal ko na rito, na halos 10 years na ako dito. Pati yung pagpo-pronounce ko, hindi pa ako ganun kagaling. So ngayon, ang umasa na lang kasi ako, lalo na pag nagtatrabaho lang ako dito, yun lang inaasahan ko na matuto ako ganun. Kung ano yung mga sinasabi ng mga kausap ko, ng mga Koreano, yun na iniintindi ko na lang ng gusto. Pero hindi pa rin ganun Kasi hindi kasi ako nag-aral. Ang inaral ko lang, yung talagang actual ito na conversation. Pero dahil ganon, walang masyado nagtuturo, hindi ako masyadong kasi ang inaano ko yung pagtatrabaho na talaga. Kaya hindi ako masyadong ganong kagaling magsalita ng Korean at pati yung pagpo-pronounce ko, kaya pasensya na kayo. Pero okay naman, kahit papano man lang at least hindi naman tayo medyo aanga-anga. Tayo masyadong tatanga-tanga dun sa mga sinasabi ng mga Korean dahil naiintindihan na natin yon. At medyo maayos din naman ang konting magsalita, pero hindi naman ganong kagaling na magaling. Okay lang, yung natural lang, kumbaga saktong-sakto lang. Yun dapat. Ngayon, yun nga yung mga guys, sabi ko nga sa inyo, dapat unang-una, kailangan bigyan natin to ng oras, dagdagan natin yung oras. Yung attention, dapat bigyan natin ng attention niya kung paano natin mapalago yung kaalaman natin at mapabilis nating ma-accept yung mga tinuturo sa atin. Lalo na dun sa training center nyo at dun sa self-study mo habang ikaw nandun sa loob ng bahay o nasa labas ng bahay. Pag may nakikita ka dun, basa-basa ka lang ng basa. Pag may nakita kang Korean, basa ka lang ng basa. Kahit hindi mo naiintindihan, basahin mo pa rin. Dahil pagdating ng oras, pagbasa ka ng basa niyan, pagdating ng oras, maiintindihan mo na rin yan. Magkakaroon na, ma-absorb mo na yan. Ganito pala. Ganun pala. Basa ka ng basa at sulat ka rin ng sulat. Ngayon, matututunan mo na rin yan. Dahil sa mas maganda nga mga guys, hindi ka pa man nag-a-apply ng Korean language o hindi ka pa nag-a-apply sa Korea, mas maganda yung mga bata ngayon na mga medyo edad na gustong nangangarap na makapunta rito sa Korea. Yun yung mga advances niya, ngayon pa lang nag-aaral na. Tingnan mo pag sila ng Korean language, siguradong malaki ang chance nilang makapasa sa test kasi nga hindi pa man sila nag-a-apply, nag-aaral na sila. So, kung makikita mo dun yung kahalagahan talaga nung binibigyan mo ng atensyon, yung gusto mong mangyari. Kasi, malaki ang tsansa mo dahil advance ka na, kumbaga. Napag-aralan mo na siya, meron ka ng konting knowledge dun sa pag-aaralan mo. Hindi katulad nung talagang on the spot, ngayon ka palang nag-aral, ngayon mo palang to i-encounter, tapos within 1 month lang magte-test na kayo. So ngayon talagang hindi talaga yung papasok sa isip mo, lalo na kung nag-test ka, kumuha ka ng Korean language, tapos may pinag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Siyempre, ang priority mo yung paghahanap buhay. Tapos, isinunod mo lang yung Korean language. Talagang maraming babagsak dyan. Kaya akala kasi nila, yun, sinasabi ko nga kanina, na-underestimate nila yung pag-aaral ng Korean language. Nakala nila, na pag nag-aaral ka na ng training center, pag test nun, andun na lahat yun. Kaya ang tinatawag na common mistake ng mga kumukuha ng Korean language, lalo na sa mga beginners natin. Kaya, kailangan na talaga, yan ang pinaka-importante, yung time, attention, at huwag nyo i-underestimate. Nakala nyo, pag nag-test na kayo, nag-aral na kayo ng Korean language dun sa training center, yun na lahat ang lalabas. Mali yun mga guys, kasi rarambol-rambolin yan. So, ano-ano ba yung mga dapat natin pag-aralan para talagang matutumbok natin yung mga kailangan nating pag-aralan na lalabas na malaki ang chance lumabas doon sa test. Unang-una ay ang WH. Yun yung tinatawag na where, when, who, how much, how many. Yan ang kabisaduhin niya yan kung ano yung Korean language niyan. At ikalawa, yung counting units, yung days, yung weeks, months,
Yan, yung colors, yung season, yung time, yung location, yung direction, yung tools, yung objects, yung mga objects, at yung present tense tsaka past tense ng mga salita. Nagsalita ka sa kanila at kinausap ka ng amo mo o kung yung mga tao lang na mga katrabaho mo na mga Koreano o kung ibang lahi, kailangan may yeyo. Yeyo. Yan. Halimbawa, where, odieyo. Yan. When, onjeyo. Who, nugueyo. How much, olmaeyo. Yan. Yan dapat yung mga dapat na maganda at polite na pananalita na masusumpungan mo dito. Kasi, pag nandito ka na mismo, iba na ang pinag-aaralan mo dun sa salita ng dun sa libro at yung talagang conversation dito. Naku po, magkaiba mga guys. Kaya kailangan talaga intindihin mo yung mga pinag-aaralan mo dyan pa lang. Kasi, pagdating mo dito, yung imnida na sinasabi nyo mga guys na pinag-aaralan nyo, hindi nyo na masyadong magagamit yan dito. Hindi nyo na masyadong magagamit yan, lalo na sa pag nagtatrabaho ka na. Iyeyo, yan, marami yan, magagamit mo ng gusto yan yung iyeyo. Hindi mo na kailangan dito, alges, imnida, mga ganun, hindi na masyado eh. Ang iyeyo pa lang, dun pa lang, maaano mo na, pwedeng-pwede na. Maganda na. Olmaeo, myatkeo, yan, myatke, ibig sabihin ilang piraso, yayo. Yan, ganyan. At ikalawa, dapat mong pag-aralan yung counting units. Yung counting units na, ito yung pinakasikreto rin guys, kailangan dito, marami nagkakamali dito, yung pagbibilang ng pera at yung pagbibilang ng bagay ay magkaiba yan, dun sa pagbibilang. Baka magkalito-lito kayo at siguradong marami nagkakalito-lito dahil dyan. Yung pagbibilang ng pera is, ang bilang niya hanggang 1 to 10 lang tayo guys, kasi madali lang tayo, hindi tayo masyadong pwede magtagal, sobrang haba na masyado. Yung 1, sa pera to il, i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, gu, ship. Yan. Ship. Diba? Pagdating naman dun sa bagay, nagbibilang ka ng bagay. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Yolke. O, pag tinanong ng amo mo, ilang piraso yung kinuha mo? O, yolke. O. Yan. Ganon. Kaya yan sinasabi ko sa inyo guys, yun ang pinakatalagang natural na conversation dito. At yung halimbawa rin, kung sakasakaling hindi mo alam yung katawagan nung tatawagin mo, kung sadyang nim ba yun, o amo mo ba yun, o mataas din na ospisyal yun, o kaya naman kung natural lang din nakasamahan mo, pag tinawag mo, hindi mo alam ang pangalan, sabihin mo lang sa kanya, Chogio. Yan. Excuse me po. Yan. Chogio. Pag medyo may galang ang gusto mo naman, na talagang medyo maganda yung datingan mo, gusto mo yung medyo magalang ka talaga, halimbawa, hindi mo alam ang pangalan niya, Chesong Handeo, yan, sabihin mo sa kanya, pag paumanyin niyo po, yan, ganun ang datingan. Kung gusto mo talaga yung medyo magalang, pero yung pag natural lang, Chogyo, o, Doa Juseo, o, ganun, Chogyo, yan. Ganun dapat. Kaya, alam yan, yung days, yung counting units, yung WH, yung weeks, months, colors, times, location. Yan, pinaka-importante. Lalong-lalo na yung kanan, yung kaliwa. Ano yung kanan sa Korean? Uronchok. Kaliwa, wenchok. Yung nasa likuran mo, sa taas muna. Yung taas, wiye. Dwiye. Appe. Bite. Yan.
Yan yung pinaka-importanting dapat mong pag-aralan at siguradong 100% na lalabas yan doon sa test. Number 1 yan mga guys, sigurado ko lalabas yan. Lalo na't yung days din yan, yung months, yan, lalabas yan, yung colors, kasi importante yan din dito, lalo na kung sa magtatrabaho ka na, yung colors, importante yan. Kasi hindi mo pwedeng paghalu-haluin, lalo na kung sa chemical ka. Tapos paghahaluin mo yung mga kulay, sinabi sa'yo na palgangsek, hindi mo naintindihan yung palgangsek, basta inisip mo lang kung ano yung, tapos nilagay mo, patay ka sa amo mo. Kaya kailangan alam na alam mo yan mga guys, kung alamin yan. Kasi pag hindi mo nakuha yan mga guys, makapasa ka man sa test, doon sa Korean language, at nakapunta ka na rito, pagdating mo rito, sigurado bulyaw ang aabutin mo. Kasi ayaw nila dito ng aanga-anga ka rin sa trabaho. Kasi dito, ang trabaho dito mga guys, pali-pali. Ano ba yung pali-pali? Bilis-bilis. Bilisan. Mabilisan ang trabaho dito mga guys. Hindi pwede rito yung lalampa-lampa ka. Sigurado ako, kawawa ka sa ama mo at sisigaw-sigawan ka lang. Tapos hindi mo pa naiintindihan yung sinasabi sa'yo. Siguradong kawawa ka guys. Kala mo, maganda nga yung kita rito, pero sigurado naman, talagang malilintikan ka pag hindi mo naiintindihan yung sinasabi nila. Tapos ilang beses nang inuulit sa'yo. Kaya kailangan talaga, importante talaga yung matuto ka ng Korean. Para alam na alam mo, hindi ka aanga-anga sa trabaho at hindi ka aanga-anga sa mga sinasabi nila. At alam na alam mo yung mga sinasabi nila, advantage yun para sa'yo. Kasi magiging komportable ka habang nagtatrabaho ka. Dahil pag tinawag ka nila, alam mo yung medyo kahit paano yung sinasabi nila. Hindi yung masisigaw-sigawan ka lang dahil nga bago ka lang. Naranasan ko rin yan mga guys, kaya alam ko yung nararamdaman ng isang taong gusto mong magsalita, hindi ka makapagsalita dahil alam mo na hindi mo sila naiintindihan at hindi ka nila maiintindihan dahil nga Pilipino yung salita mo. Minsan kasi sila rin English, hindi rin sila naiintindihan English kasi nga mahina sila sa English yung iba. Iba naman nakakaintindi, pero kadalasan dito kasi mas hindi naiintindihan yung English. Mahina sila sa English. Kaya yun mga guys, sana makuha nyo yung sinasabi ko, yung pinupunto ko sa inyo para hindi kayo paulit-ulit na nagtetest ng Korean language at wag nyo sayangin yung oras nyo, yung panahon nyo, yung pera nyo, yung pag-google nyo rito sa Korean language na to, tapos pagdating ng test, bagsak ang aabutin nyo, kawawa naman kayo. Ang pinayaman nyo lang doon, yung training center, kasi sila, kung ano lang yung papasok sa utak mo dahil hindi ka na nagtatanong sa kanila, syempre mas maganda sa kanila yon kasi para umulit ka ulit. Sila lang ang nakinabang sa'yo, sila lang ang yayaman sa inyo. Kasi sila masarap na masarap kasi hindi ka pa nala natuto, di mag-aaral ka ulit sa amin. O, di ba? Sino yung pinayayaman mo? Yung training center. Syempre, obligasyon din nila naman magturo, pero hindi naman nila iintindihin sa'yo kung talagang hindi ka interesado. Siyempre sila, gusto ka rin matuto, kaya lang, pag hindi mo tinulungan yung sarili mo mga guys, yung mga sarili nyo, hindi nyo tinulungan, at hindi siguradong hindi ka rin tutulungan ng training center. At isa pa mga guys, kailangan, tandaan nyo, ang training center, nagga-guide lang yan. Wag na huwag kayong maniniwala na kung ano yung mga pangako nila na makakapunta kayo dito, na sila ang bahala, wala. Kasi, tanging ang POEA lamang ang makakapagpaalis sa inyo papunta dito sa Korea. Dahil yun nga, yung tinatawag na EPS, Employment Permit System, kasunduan ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Korea, na magpadala ng mga tao dun sa Korea. So, walang inatasan ng gobyerno, ng mga agency na mag-aasikaso ng mga papel kung hindi sila. Sila lang, ang POEA lang. Kaya pag may mga nag-o-offer sa inyo na makakapunta raw ng Korea, sila mag-aayos ng papeles nyo, yung mga agency, maglalagay lang kayo ng ganito. Huwag kayong maniniwala doon mga guys. Wala yon. Bula ang propeta, kumbaga. Ano yun? Pagpeperahan kayo noon at siguradong kawawa kayo ron. Dahil walang ibang nag-aayos ng papel at nagpapaalis papunta ng Korea kundi ang POEA lamang. At ang mga training center na mga Korean language,
wala rin silang ding magagawa sa inyo kung hindi ituro lang sa inyo yung mga guidelines kung ano yung mga pagkakasunod-sunod na mga gagawin nyo para hindi kayo malito magkaroon ng problema dun sa pag-a-apply nyo. Habang sila naman ay nagtuturo din ng Korean language at tinuturo rin sa inyo yung mga pagkakasunod-sunod na mga gagawin nyo. Kaya hindi na kayo mahihirapan mga guys. Ang pinaka-importante lang talaga, pag-aralan nyo ang Korean language ng isa puso nyo yung ginagawa nyo at lakasan nyo lang ang loob nyo. Bigyan nyo ng mahabang oras, bigyan nyo ng attention to. At sigurado, pagdating ng oras na nag-test kayo, pasadong-pasado kayo niyan. Dahil, guys, maiksing panahon nga lang yon, sinasabi ko sa inyo, at siguradong ibigay nyo na yung the best nyo ron. Dahil ako nga rito na matagal na, hirap-hirap pa rin ako makagets ng mga Korean language dito na mga malalalim. At least, kahit papano, matagal na rin naman ako dito dahil na-adapt ko na rin yung kahit papano yung mga sinasabi nila. Hindi ko lang maibalik sa kanila yung pinakatamang grammar para masagot ko yung mga sinasabi nila ng nasa tamang grammar. Pero kahit papano man lang, sumasapul ako dun sa tama kahit papano. Hindi naman ganun kaganda, pero at least automatic na iintindihan nila yung sinasabi ko dahil okay naman. Basta ganun lang mga guys, at susunod nating topic ay ang bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano pag nagtatrabaho na kayo dito sa Korea, kung paano mapadali yung trabaho nyo at mapalapit kayo sa amo nyo at kung paano magkaroon ng magandang relasyon doon sa mga katrabaho nyo. At yan mga guys, hanggang dito na lang siguro muna tayo. Kung sakasakali man sa tingin mo ay nakatulong ito sa yung video na to, huwag mo sanang kalimutang i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos pa natin gagawin. At itong video na to ay alay ko to sa mga taong paulit-ulit na lang nagte-test dito sa Korean language na to at hindi na makaalis-alis. At naway na nakatulong ako sa inyo na mabago man lang kahit papano ang iyong posisyon dito sa pagkukuha ng Korean language. At sa tingin ko, mapakinggan nyo lang yung sinasabi ko rito at siguradong malaking maitutulong nito sa inyo. Na dahil mahirap ngayon ang buhay, mahirap magsayang ng pera, pagod, hirap, at lalo na kung sinusuportahan lang din naman kayo at diniskarte nyo lang yung perang pang-aaral nyo sa Korean language, tapos babagsak lang din naman kayo, nakakapanghinayang naman. Sana baguhin nyo yung estilo nyo kung paano, kung saan kayo nagkukulang. At siguradong sa tingin ko, doon kayo nagkukulang yan, doon sa oras at doon sa atensyon, na hindi nyo bibigyan ng masyadong atensyon at dinahabaan yung oras ng inyong pag-aaral. At kung sakasakaling matupad nyo yan, sigurado ko na magiging malaki ang kaibahan doon sa dati nyong discarding ginagawa. At ganyan din naman ang naging diskarte ko noon, kaya rin naman ako nakapasa. Tumaas yung grades ko dahil binigyan ko ng mahabang oras yung pag-aaral ko ng Korean language, kahit tinutokso na ako ng mga kaibigan ko na para akong loko-loko. Kahit saan ako makarating, salita ako ng salita, hawak-hawak ko yung libro ko, tatampulan na nga ako ng usapan na medyo may correct daw ako dahil masyado raw akong seryoso dun sa pagbabasa ko ng Korean language. Siyempre, para sa akin ang chance ang makaalis ka papunta ng ibang bansa napakalaking sa akin nun, hamon. Dahil bibihira lang yung makapasa dun sa maraming nag-a-apply, tapos ikaw yung napili, tapos pagdating ng Korean language lang hindi mo pag-iigihan, tapos babagsak ka lang, di ba? Mahirap yun. Kaya binigyan ko talaga siya ng mahabang oras, panahon, yan, atensyon, lahat yan binigay ko sa kanya. At sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon nandito pa rin ako sa Korea. At laban lang yung laban. At pinaka-number one importante kung bakit nandito pa rin ako ay yung dasal. Napaka-importante na ko,
hindi ko ma-explain kung paano, bakit puro parang himala na lang yung nangyari sa buhay ko, na yung mga imposible, naging posible dahil sa pananalig ko sa Panginoon. Yan ang huwag niyong kakalimutan. Dahil lahat yan kaya niyang baguhin. Kung sakasakaling maniniwala ka sa Kanya at tatawag ka sa Kanya, kung sakasakaling kailangan mo ng tulong. Kaya yan ang unahin nyo guys, magdasal muna kayo bago kayo kumuha ng Korean language. Dahil ang pinaka-importante dapat nyong gawin. Dahil gaya niyang baguhin yung isip nyo para makapasa kayo sa test, napaka number 1 yan. Kaya yun lang ang guys, mga sana at makatulong sa inyo at sana at makita-kita ulit tayo sa susunod nating episode. At hanggang dito na lang muna mga guys. Maraming salamat sa inyo at magandang araw sa inyo.